Praise the Lord. Kabisyo pala yung brother. Binsito yan. Itaas po ang ating mga kamay, minamahal. Tayo po'y magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. O dakilang mahal Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Isus sa oras tumalapin noon, sa pangunat-dalangin yung hinirang huling propeta, may kagalang-galang, at minamahal na Pastor Wildy Salmeda, sa aking pagdadalan balamisa, ikaw malapang magbigay sa kinang karunong at maglingis. Buksan mo, mahal na pangunawa ang bawat isa. Hipuin mo Diyos sa kanilang mga puso at aking sinasawin magawa ng kaaway. Demonyo ng hadlang at palalangan lumaya sa mga ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Minamahal. Unang-una ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor, Linis Almeida. Sa inyong lahat, minamahal na makapatiran, baguhan, datihan, to our beloved visitors, sa ating mga viewers, magandang hapon na po sa lahat. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Minamahal, para po sa ating mga baguhan, mga bago lang na nabaptize, o hindi talaga nakaabot sa panahon na kapiling pa po natin ang ating beloved and honorable assistant pastor, Linas Almeida. Itong araw na ito, minamahal, ay ating pong inaalaala ang mga turo, aral na iniwan sa atin ng ating beloved Mama Dear. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, yung mga baguhang mga nabaptize, siguro first time nilang napanood, no? Napakinggan. So, mapalad pa rin yung mga nakaabot, no? Yung matawag natin yung mga pioneer na mga manampalataya dito sa Kawayan o sa buong lambak ng Cagayan Valley, particular dito sa Isabela. Dahil ang last crusade na kasama ang ating kagalang-galang at pinamahal na pastor at beloved assistant pastor dito po sa Kawayan City. Palakpakan natin ito ang mahal na Panginoon. After pang krusada, dito sa Kawayan City, minamahal, after ng crusade, doon po nagkaroon ng naghanap na po sila ng patayuan ng chapel dito, minamahal. So, hindi na po sila pupunta ng Santiago. Dito na po. Mayroon na pong mga gawang iniwan dito. At isa po sa matawag nating mga haligi dito sa Kawayan nung kapanahonan na yon. Ayun po yung mga nagpapatayo din ng haligi. Yung mga haligi na yan. Nakita nyo mga haligi na yan? Ang history dyan, minamahal, bawat haligi, kung hindi ako nagkakamali, isang kapatiran na umaangkin yan o isang pamilya para may tayo ang isang haligi. No? Sila po ay nag-pledge. So, tag-iisang haligi sila. Yung nagpatuto kanina na matagal na siyang nawalay sa Malapinon, isa po siya minamahal sa
ginamit ng Malapinon para mapatayo ang chapel dito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So hindi po nakakalimutan ng mahal na Panginoon lahat yan. Pagdating talaga ng panahon, tatawagin ka muli ng Malapinon. Sabihin ng Malapinon, anak, tama na yung pagliwaliw mo. Di ba? Tama na. Malapit na akong magbalik. Oh. Sayang ang paglilingkod mo. Di ba? Di ba na-mention ko, minamahal na narinig ko sa ating beloved parish in the Lord, yung mga kapatiran na mainit na naglilingkod for how many years, tapos napariwala yung kanilang paglilingkod, bago ang rapture, bago ang pagbabalik ng Malapinoon. Sabi ng Malapastor, tatawagin sila muli ng Malapanginoon. So, iba't ibang pagtawag. Yung iba naman, nagmamatigas, kinuha na lang sila ng Malapanginoon. Langit pa rin. Amen. Dahil pagkapagsisi ka pa no? Makapagsisi ka pa. Katulad nung kapatiran natin, tayo po'y nalungkot, na ganun ang paraan ng ang kanyang kamatayan. Siya po'y nalunod sa ilog. Pero bago nangyari yon, may paalaala sa kanya, warning. No? Na disgrasya siya sa motor, single motor, sa harap mismo ng punerarya. Yung the Carbonel. At doon din siya binalsamo. After mga weeks, kasi December daw yun, na disgrasya. Sa harap mismo ng punerarya, talagang na-disgrasya siya doon. Buti hindi siya kumbaga, buhay siya nung disgrasya na yun. Warning po yun. Pero hindi pa rin siya bumalik sa Malapin, hindi pa rin siya dumalo. Pangalawang disgrasya niya, masaklap. Kasama ang kanyang mga barkada, nagpiknik sa ilog, yung ilog na mayroong kinukwari, ibig sabihin, binabakho, malalim. So, siyempre, pag nasa barkada ka, di maiwasan, mayroong inuman, tas natangay sa agos, paano ka makalangoy, kahit magaling ka pang lumangoy, pag mahina na yung katawan mo. Amen. So, for the whole night, parang nalunod yata, mga hapon pa. Tapos, nakita yung kanyang katawan, lumutang alas 8 na ng umaga. No? For the whole night, nasa ilalim siya ng tubig. So, hindi ko ma-imagine. Parang, kung ako yun magulang, tapos sa the whole night, alam mo yung anak mo nasa ilalim ng tubig, parang, hindi ko alam. No? Hindi ko alam kung anong reaction ko, minamahal. Talagang hindi maganda, hindi pangkaraniwan yan, minamahal. No? So, yung nagpatotoo naman kanina, naranasan niya yung nagko-COVID siya. So pag nasa sakit ka na pala, sabi niya, baliwala, pera. Totoo po yun. Amen. Everybody say, praise the Lord. So sabi ng Bible, minamahal sa aklat ng Marcos 12:30. 12:30 na aklat ng Marcos. From the book of Mark chapter 12 verse 30. Dito sa Ebanghelyo ni Marcos, ang kabanata 12, ang talata po ay 30. Ganito po nasasabi. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at ng buong lakas mo. Amen. So anong sinabi diyan, minamahal?
Mayroon ba kayong screen dyan? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, ang ating Panginoong Diyos, ang ating mabait na Diyos, minamahal, does not want a part of our life. He asks for all our heart, all our soul, all our mind, and all our strength. Amen. Hindi kalahati. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. So hindi po minamahal, interesado ang mahal na Panginoon. God is not interested in a half-hearted commitment, partial obedience, and the leftovers of your time and money. Hindi siya interesado doon. Maglingkod ka lang sa Malapinol, ay, sobrang oras ko ngayon, hindi ako busy. Maglingkod muna ako sa Malapin, hindi ako busy ngayon. Diba? Yun yung leftover. Leftover of your time. Or leftover of your money. Ay, salamat na sobrahan ako, makapagbigay ako ngayon. Kasi nasobrahan. May nasobra. No, He's not interested about the leftovers of our time and money. Ang gusto ng Malapinoon, yung katapatan nating pagsunod sa kanyang kalooban. Amen. Ikaw kung pakainin ka ba, gusto mo ba yung tira? Anong gusto mo? Kung maaari yung unang sandok. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. So God is pleased when our worship is accurate. Accurate. Kumbaga, tama. Amen. Hindi yung baka sakaling pagsamba. Diba sabi ng mahal na Panginoon, true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. Ito po yung hinahanap ng Ama. Ito po ang hinahanap ng ating mahal na Panginoong Yesus na pagsamba, palakpakan natin ng ating Diyos na buhay, minamahal. Hindi po yung baka sakali, baka ganun. No? Yan ang ginagawa ng ating mga kababayan. Dito na lang ako, para pari-pariho lang. Kailangang siguraduhin natin. Lalo na ngayon. Dumating si COVID-19. No? Pero si Satanas yan eh. Pinaganda lang yung kanyang pangalan, COVID-19. Talaga. Pero ang totoo, siya ang serpenteng diablo na si Satanas. Amen. Siya yung ahas na sinasabi ng Revelation. The old serpent. So nababahala po ako, minamahal, sa logo na mayroong ahas. Baka siya na nga yung old serpent. Amen. Na siya ngayon ang nagpaluhod sa buong mundo, yung logo na yan. Imagine, napayuko, napasunod ang lahat ng mga presidente ng buong mundo. At ngayon, minamahal, sa France, nag-riot na. Because they are now starting yung tinatawag na vaccine card pass. Nauna tayo sa Pilipinas. In-implement na rin sa France. Pero ang mga tao doon, nag-riot.
Sila po'y nagrarally na. Hindi lang po hundreds, thousands po minamahal. So talagang makapangyarihan itong COVID-19 na to na bagong pangalan ni Taning. Amen. Everybody say praise the Lord. No? Kasi si Satanas hindi naman magpakilala yan na may buntot at sungay. Siya po'y nagpapakilala sa ibang paraan. No? Sa pamagitan ng, sabi nga ng Bible, like an angel of light. Magpakita siya parang anghel. Guwapo. Guwapa. Di ba? So yan yung mga iniidolo ng mga tao. Mga artista. Mga guwapo. Mga guwapa. Oh? Kuminsan nga, may mga sikat na mga pastor, hindi dahil nagbago ang mga tao sa kanyang pangangaral, kundi guwapo. Magaling kumanta. Pero ang kanyang paglilingkod, minamahal, yun ang tinatawag na paglilingkod na half. Ay iyon ang paglilingkod na ayaw ng Malapinoon. Sabi ng ating binasa, ang ating paglilingkod ay all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So pag ikaw ay nag-ayuno, palagi, ay talaga naman, matutupad mo to. Kasi pag hindi ka kumakain, nag-fasting ka, yung puso mo nakasintro sa mahal na Panginoon. Amen. Kaluluwa mo, isip mo. Maliban lang kung habang nag-aayuno, nag-iisip ka na ng pambreaking. Di ba? Kung baga habang nag-aayuno, naglista ka na, itong kakainin ko, itong bilhin ko talaga to. Pag mag-break lang ako, kakain talaga. Isang galong ice cream. talagang nakalista na lahat. Kumbaga, maliban lang gano'n. Ang mind mo, hindi buo sa mahal na Panginoon yun. So, all your mind, all your strength. Kasi nanghina ka talagang, wala, hindi ka na makaagapay. Yan ang ating mahal na pastor. At hindi po nagbabago yung kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon. At yan po, pinagpapala ang mga anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Na pagdating ang mahal na pastor, pag siya nagkukursada, mapasibo, mapamindanao, saan siya magpunta, totoo po yun, minamahal. Nung nagkursada sa Cebu, galing ang mahal na pastor sa Surigao, barko, wala pa man lang masyadong aeroplano noong unang panahon, sakay ng fast craft, gano'n. Nag-abang ng makapatiran sa pier. Mayroon ng welcome banner. Oras ang binilang. Oras. Maliban sa pier, mayroon din sa pastoral house. Nag-abang. Pagdating, nandiyan yung kagalakan ng bawat isa. Gusto mong makita yung tao ng Diyos na dahil sa kanyang prayer, binago ang buhay mo. Pinagaling ang iyong sakit na hindi nagawa ng pastor na pinanggalingan mo na relihiyon. Amen. O hindi nagawa ng mga pari. They never do that. Na mag-spend sila ng oras na hindi kakain o araw para sa kaluluwa mo. Total, mayroon naman silang sinasabing, pwede ka namang magbayad para misahan. Kung gusto mong sigurado, special. May mentionin yung pangalan.
Si Juan de la Cruz namatay. 1,000 bayad noon. Pero kung less than 1,000, ay mga kaluluwa sa purgatorio, i-transfer mo na. Pero kung special, mentionin. Pero kailan? Hanggang kailan? Pwede bang magtanong, Padre? ilang taon ba bago malipat yung kaluluwa ng lolo ko? Magbayad 1,000 special para ma-mention. Halimbawa, 10 mention. Di, bagsakan mo na ng 10,000. Para hindi na kung isang mention hindi pa may, isang misa hindi pa mailipat, di, ito, 10,000. Pak, lipat na. Pero hindi. Walang katapusang misa yan. Amen. Kasi hindi naman totoo talaga. Ang Biblia totoo. Ang mga nandoon ay hindi na pwede makapunta dito. Sabi ni Abraham. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Ako nalungkot minimal. Ayaw ko kung gano'n katotoo. Pero may video akong natanggap. Hindi ko pa napakinggan. It is about our president. Nakalagay doon. Kung ako mamatay, kahit ako mauna, sabi niya, gusto ko impyerno. Punta ako sa impyerno. Ayaw ko ng langit. That's a sign of frustration. Frustration. Pinapasa-pasa po yan. Hindi ko pa napanood pero mayroon kasing caption na ganon. Tapos, iba't ibang reaksyon ng tao. Ang iba natakot, nakakatakot po si presidente, gusto doon yung impyerno. Hindi nila nilaliman yung pag-interpret doon. You must, go into deeper. No? Ang isang taong nagsasabi, gusto ko impyerno, there's something, psychologically, mayroon po siyang problema. Na hindi naman niya pwedeng sabihin, gusto ko langit. Kasi ibabas siya, ibabas. Kung ang presidente nagsabi, pag ako mamatay, gusto ko langit. Sigurado yan, ibabas yan. Na hindi ka qualified, you are not worthy, hindi ka gano'n, dahil ba? So, diniretso na niya, pag ako mamatay, gusto ko impyerno. Ayaw ko ng langit, sabi niya. Kumbaga reverse psychology. Para kukunin niya yung reaksyon ng tao. Kung ang tao ba ay nagmamahal sa kanya o hindi, parang gano'n, no? Yung mga hindi nagmamahal sa kanya, sabihin, dumiretso ka na at huwag mo nang tagalan. Di ba? Ganon yon. Yung mga non-spiritual men. Hindi mga spiritual na tao yon. Pero sa mga taong spiritual, mahal na Pangulo, may nagmamahal sa iyo. Hahaba pa sa ng buhay mo at bago ka kukunin ng mahal na Panginoon, makilala mo ang mahal na Panginoon. Yan po yung mga spiritual na tao. Pero sa mga taong hindi spiritual, sasabihin, huwag mo nang tagalan para mapunta ka na sa impyerno. Tapos hindi niya alam yung kanyang reaksyon galing sa kanyang puso dahil walang espiritu ng Diyos, magkita-kita pala sila doon. Amen. Pareho pala silang dalawa. Because of his or her reaction, it shows na siya ay walang Kristo, walang Espiritu ng Diyos, hindi po siya naglilingkod sa Diyos. Siguro mayroon siyang relihiyon, but his or her religion cannot save him or her. Hindi nga siya nagbago sa religion niya, maligtas pa kaya. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ito na, nandito na tayo. Kasi marami siyang problema. Malay mo kung after mga ilang months or years, yung mga nabakunahan, unti-unting dinadala sa ospital na. Sinong i-blame? Siya rin.
Kahit sabihin natin, ginawa niya yon, minandatory niya, tinakot niya mga tao because of pressure din. May pressure yan eh. It is because yung mga bakuna na milyon-milyon na dumarating, mag-i-expire na. Hindi naman yan forever. Pag yan ay lumapag sa Pilipinas, it will take just for mga months lang siguro yan o weeks. Kailangan iturok na talaga yan dahil pag yan ay mag-expire, lason na yan. Oh, mas worse, no? Kung expire, no? Parang kuan lang din yan eh. Yung mga iniinom natin, soft drinks, mga canned goods. Pag ang soft drinks, inumin mo na hindi expire, okay lang. Matagal ka pang mamatay diyan kasi ang side effect naman yan, it takes years eh. Bago ka magka-diabetes. Pero kung inumin mo na expire yan, patay ka kagad yan. Laso na yan eh. Expire na eh. No? Yung mga nilako na soft drinks, yung iba pa yan. Yakult. Tingnan mo yung expiration date sa puwitan. 1 buwan na lang mag-expire yan. Yan ang dahilan na mura lang. House to house, di ba? Oh, mura lang. Pag bili mo sa tindahan, halimbawa tag 50, mabili mo 20 lang, 15. Dahil may expire na eh. Ganon din sa mga relief. Pansinin mo sa mga relief. Kung minsan ini-erase ang expiration date. Kasi yun ang binibili nila. Million ang budget sa relief. Tapos ang binibili nila doon sa mga manufacturers o sa mga mall, yung mga grocery stores, yung mga malapit na mag-expire, mas mura yun. Yun ang ipakain sa mga mahirap, sa mga nabagyo, yung mga nalindol. Maya-maya pagkatapos, sarap, dami ha. 5 kilong bigas, tapos 10 sardinas. Oh, dami, 10. Dati 3 lang, o 10. Dami. Pagkatapos mo kumain, ganun ka, biglang nangati dito. Wala na. Allergic ka na, expire pala. Diba? So, wala talaga, pag ang tao wala sa mahal na Panginoon, maraming kadimunyuhan na ginagawa. So, sabi ng Bible, minamahal, kailangan ng tao lalapit sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, we cannot blame the President kung ang nakapaligid sa kanya, hindi naman mga anghel. Amen. Kung ang nakapaligid sa iyo ay mga demonyo, ay wala talaga. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Para bang pumasok ka dito, lasinggiro ka, high ka sa droga, ang nakapaligid sa iyo mga anak ng Diyos, maya-maya biglang mawala yung pagkalasing mo. Okay, iyak ka na. Maramdaman mo ng presensya ng malapinon. Magpabautismo ka, paglabas mo, pag-uwi mo, magulat yung mga labas mo. Tumino ka na. Saan ka napunta? Napunta ka doon sa pagtitipon ng mga banal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oo. Katulad ng kursada sa Baguio, may isang, ang tawag kasi namin dyan, kudaker. Ano bang tawag talaga sa Tagalog niyan? Yung kumukuha ba ng picture? Ano? Sabi niya, photographer daw. Sabi ko, ano sa Tagalog? Photographer daw yon. Basta sabi niya, kudaker. Kasi yung unang, siguro yung unang lumabas na pang-kudak na, yung brand, kudaker. Kudaker tawag sa amin yan. Litratista. Nakarinig ako litratista. Every time na siya pagkahapon na, kasi sa Burnham Park siya napunta. Kumikita talaga siya, hindi bababa na 1,000. Tapos yung 1,000 na yon, hindi bababa 1,000,
Magpatak-patak siya ng makasama niya mga litratista din. Tapos mag-inuman sila. Uuwi siya na lasing. Kuminsan wala pang dala. Naubos. No? Malaman na lang ng kanyang mga loved ones na siya ay busog na at ano yung ulam niya dahil sinusuka niya yung kinakain niya. Siyempre pag sinusuka, makikita doon kung anong laman ng tiyan. Amen. Oh, si Papa, sarap naman ang ulam. Litson kawali pala. Di ba? Doon, fried rice pala yung kinain niya. Oh, kung anong pulutan, nandun, makita eh. Eh, nung nag-crusade, and that was 1991, yun din yung time na nasave ako. Pag mag-crusade, nung nag-crusade, sige, nandun dyan, sa daming tao pa naman, more than 2,000, puno ang Burnham Park, yung Melvin Jones. Mayroon talagang mga galing Manila, magpakudak. Kasi hindi pa naman masyadong usong cellphone. That was 1991. 1991, wala pa masyadong cellphone ang tao nung panahon na yon. Hindi katulad na nga na bawat tao mayroon na. Sila lang nagkudak-kudak. Sila lang nagpipicture-picture. Hindi na sila kumikita masyado. So, picture siya, picture. After ng crusade, nagpaputismo siya. Kasi may bautismo. Bautismo siya. Kasi natouch siya eh. Tapos pupunta pa rin siya doon sa mga barkada niya, mga litratista. Sabi, bakit ang tagal mo? Laki siguro kita mo eh. Galing ka ba dyan sa mga aliluya? Oo, galing ako doon. Ito, hindi pa nabuksan. Umpisan na tayo. Binuksan. Nilagay sa baso. Sa'yo ang unang shot. Unang shot. Pag gano'n niya, binitawan niya. Huwag niyo akong lukuhin, tubig yung pinainom na akin. Tubig, sabi niya. Anong tubig? Ikaw nga nagbukas eh. Ito. 4 kantos, bukas uli. Diretso mo na. Huwag nang basu-basuhin, baka mag-expire pa. Diretso. Tubig talaga. Binitawan niya. Ito yung contribution ko. Uwi na ako. Ano nangyari sa ano nakain mo? Tubig talaga. Ibig sabihin, hindi na pinalasa sa akin ang mahal na Panginoon ng alak. Bautismado na kasi ako dyan. Sorry. Kayo na lang ang uubos niyan. Uwi siya. Bago siya muwi, namili mo na siya ng bigas. Yung hindi niya dati ginagawa, ginawa niya. Bili siya ng bigas, bili siya ng isda, bili siya ng karne. Doon sa natira na kita niya. At umuwi siya. Nagulat yung kanyang loved ones kasi sa Baguio ang mga bahay doon paakyat, halos. Diba? Natanaw. Parang tuwid yata ang lakad ng papa niyo. Kasi dati parang rolling coaster. Kung paano paliko-liko yung kalsada, parang mahulog na sa bangin. Parang may dala yata. Dati walang dala yan. Ngayon may bit-bit, parang mabigat. Siyempre may bigas, may karne. Lahat na hindi niya ginawa niya. Pagdating, hindi pa nakarating sa pintuan, sumigaw na yung misis niya. May himala yata May himala. Sabi niya, mayroon nga. Nakadalaw ako. Miracle talaga. Jesus Miracle Crusade. Ayun. Nandun na yung mga paslubong sa mga anak niya. Tapos nag-share siya, tumutulo yung luha niya. Sabi niya, bukas, dalo tayo lahat. Bunga ng prayer ng man of God. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Dahil yung kanilang prayer,
nakaabot sa langit. Amen? Kahit tayo kulang yung ating prayer, ay Jesus Miracle Crusade ka, di ba? Ilihas mo nga ako. Ilihas mo nga itong gamot ko. Ay, huwag lang gamot. Ilihas na kita diretso. Lihas. Gumaling! Grabe ha? Because you are connected by the prayer of the man of God. Amen. Kung sa light pa, yung series light, di ba sa Christmas tree, nawala tuloy Christmas tree. Instead na example ko ng Christmas tree, nawala tuloy. Di ba sa Christmas tree, isa lang ang saksakan. Pag isaksak mo, maraming milaw. Pag makita mo mayroon siyang bumbilya na hindi na umilaw, ibig sabihin na pundi. Amen? Ang ibig bang sabihin, walang kuryente? Mayroon. Pero yung bumbilya ang napundi. Ganon din yon. Even you are a member of the Jesus Miracle Crusade International Ministry, nandiyan yung prayer ng man of God, nandiyan yung power dumadaloy. Kung minsan, hindi mo maramdaman yung himala ng Malapinon, pundi na. Napundi. Hindi ibig sabihin na walang power. Nandiyan yung power, kailang hindi magmamanifest dahil napundi na tayo. Amen. Kailangan palitan ng bumbilya. Kailangan ma-revive. Maayos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito, minimal, God is pleased when our worship is authentic. When Jesus said, you must worship in spirit, He was not referring to the Holy Spirit, but to your spirit. Made in God's image, you are a spirit that resides in a body. And God designed your spirit to communicate with God. Worship is your spirit responding to God's spirit. So pag mag-worship ka pala, yung spirit na nasa iyo at ang Diyos na Espiritu, yun po yung nag-worship. Yung spirit mo, nag-worship sa Diyos na Spirit. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi yung ating katawan, minamahal, itong ating katawan, pag hindi nagkaroon ng Espiritu na galing sa Diyos, wala itong buhay. Amen. Amen. Pagdating sa punira, tusok-tusokin nilang yan eh. O shoot, tusukin ng dugo, at tanggalan, ano pang gawin nila para mabalsa mo? Wala na. Because the Spirit, wala na yung Spirit. Mag-worship pa ba yan? Hindi na yan mag-worship. Kung nagtaas ka ng kamay, nagsayaw ka, umiyak ka, because the Spirit is still nandyan pang Espiritu nasa iyo, na ibinigay ng Diyos, na siyang nag-worship sa Diyos, na Espiritu. Amen. Everybody say, praise the Lord. So worship God in spirit and in truth. So ang truth doon, ang totoong Diyos, na ni-worship mo. So ang nag-worship, yung Spirit. Bakit Brad? Pwede bang mag-worship na hindi Spirit ang nag-worship? Pwede. Habang ikaw nag-worship dyan, tapos may nag-text. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa iyo. Diba? Oh. Sigurado, totoo ba yan? Nagsilbing kalakasan ko. Hindi po worship in spirit yun. Ang nag-worship flesh, yung katawan mo. Kasi pag worship spirit yun, walang pakialam ang katawan. Gugulong-gulong ka dyan. Wala na. Hindi mo na maisip na pagandahin mo pa yung mukha mo habang ikaw ay umiyak. Hindi na. Bahala kung pangit yung mukha mo, basta hindi mo nangakilala kung sino katabi mo eh. Because you feel the presence of God. At ang nakipag-contact sa Diyos, yung Espiritu, hindi yung katawan. Amen. Everybody say, praise the Lord.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So pagdating ng bakuna, minamahal, nandito naman tayo sa bakuna. Sabi ng Espiritu, huwag. Sabi ng katawan, kailangan ko. Kailangan ko. Wala na akong makain. Sabi ng Espiritu, hindi ko naman kailangan ng pagkain. Kakain ba ang Espiritu? Hindi. So sino ang gusto doon? It is the flesh. Amen. Hindi na ako makapasok sa mall. Hindi na ako makapasok sa mga fast food. Ayaw ko yung niluto ni mama. Gusto ko talaga yung masarap. Di ba? Oh. Matanggal ako sa trabaho. Wala na tayong kakainin. That's the reklamo of the flesh. The reklamo of the flesh. Di ba? Nagmumurmur sa flesh. Pero sa spirit, walang pakialam dun. Sabi ng spirit, ay kung walang makain, di. Kung di mamatay, di balik na ako sa langit. Amen. Hindi naman ako taga rito. Ang taga rito lang ay ikaw na laman. Amen. Everybody say, praise the Lord. Bakit? Ang susunugin ba sa impyerno yung laman? Sabihin naman ng laman, wala din po ko pakialam kung may impyerno ka. Dahil pag mamatay ako, doon naman ako ibalik sa sementeryo. Ikaw ang susunugin sa impyerno. So magkaaway talaga itong dalawa. Magkaaway yan. The spirit and the flesh, hindi po nagkakasundo yung dalawa na yan. Pero kung ikaw ay governed by the Spirit of God, walang magawa si flesh. Pag sinabing magsamba ako, sabi ni flesh, wag, mahigpit. Wala kang pakialam sa samba ko. Sasamba siya. Amen. Amen. Pagsamba niya, wala siyang pakialam. Pagdating doon, luhod siya. Sasabihin ni flesh, bakit yung iba hindi lumuluhod, ikaw lang lumuhod? Wala akong pakialam. Dahil siya ay sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu ang nakipag-ugnayan sa Diyos na Espiritu. Amen. Pero kung ang pagkakilala mo sa Diyos ay Diyos, hindi sa Espiritu at katotohanan, siyempre si flesh, gusto niya yung Diyos na gusto niya, yung kamukha niya, di ba? Kamukha niya, kayo yan, samba-samba ko niya, wala naman kayo kitang Diyos. Maghanap ako ng kamukha ko. Si Pedro, kaya kamukha ko, kaya kalbo, hindi yan, hindi ko kamukha yan. Maghanap ka ng iba, si San Pablo, kaya, sino pang mga santo, santa. Dito na ako kay Santa Ines, parang kamukha yata kami. Tawag ka ng tawag, naiinis ka na sa katawag, wala. Amen. Wala. Kasi yung flesh ang sinunod. Ang laman, naghahanap talaga ng makikita yan, na kamukha niya. Amen. Pero kung ang spirit ang magsamba, ang kamukha din niya, ang hanapin niya, hindi nakikita. Dahil ang espiritu ay hindi nakikita, pero sila ay nagkako-communicate. Pagsamba niya, diretso. Kontakan. Maramdaman ni flesh, nga gumaling ang sakit ko. Hindi na ako nanghina. Malusog na ako. So, na-benefited si flesh doon sa pagsusumikap ng kanyang espiritu na makilala ang buong katotohanan ng paglilingkod. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Panginoon. And God is pleased when our worship is thoughtful. Ang Diyos ay nalulugod kung ang ating pagsamba ay anong thoughtful? From the word thought. Love God with all your mind. Amen. With all your mind. Buong pag-iisip. Hindi yung naglilingkod ka sa Diyos, ang isip mo naman doon sa crush.
I live for Jesus. Oh, ganda. Day after day. Ay, may mas maganda pa doon ah. Hingian ko nga ng cellphone number yan mamaya. So yung mind mo, wala sa mahal na Panginoon. Amen. Pagkatapos ng gawain, sis, may Facebook ka ba? Ah. Amen? Smile, oh. God is pleased when our worship is practical. The Bible says, offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. No? Practical. Offer your body. Living sacrifices. Mayroon palang sakripisyo. Sakripisyo talaga. Kasi hindi mo masunod yung gusto mong arte. Amen. Tinuturo yung holiness. Grabe naman to. Hahaba ng palda. Nakakahiya. Pupunta ako sa baysaban, pagtawanan ako ng mga nakakita sa akin, kilala pa naman ako. So, huwag mo isipin yan. Pagdating sa baysambahan, ang importante, kung mayroong mag-appreciate sa'yo, hindi yung katabi mo, ang Diyos ang mag-appreciate sa'yo. Anak, nalugod ako sa'yo ngayon. Dati kasi maiksi ang dito mo eh. No? Nasobrahan ng binat doon sa baba, umiksi dito. Diba? Mahaba ang palda, dito naman umiksi. Mayroon namang maiksi dito, umiksi naman ang palda. Diba? Mga ganyang uso-uso. So, hindi na kailangan ng mag-appreciate tao. Once na pagpasok mo ba sa baysaban, malalaman mo eh, na ikaw ay in-appreciate ng Malapinoon. Maramdaman mo kagad ang presence ng mahal na Panginoon. Maramdaman mo talaga. Oh, bigla kang mapaluha. Hindi katulad noon ng pagpasok mo. Lumuha na lahat. Kahit anong ganun-ganun mo sa mata mo, wala talagang luha. Kung pwede lang magdala ng... Ay mo, hindi naman pagluha yun eh. White flower. Naalala ko yun yung drama namin sa classmate ko ng high school. Siya yung iiyak. Nagulat kami talaga, umiyak talaga sa stage. Palakpakan talaga yung buong high school. Umiyak talaga siya. Eh, simple drama yun. Ako naman, estudyante na parang yung pabugoy-bugoy ba? Aywan ko ba kung yun, bakit yun ang papel ko. Sir, gano'n ko. Maya-maya, pag upo ko, hindi ko naman alam. Wala naman sa practice namin yon. Kasi naka-concentrate ako sa crowd. Sir. Maya-maya, pag upo ko, tinanggalan pala ako ng upuan. Pak! Sakit. Tawanan, palakpakan naman yung crowd. Hindi nila alam na totoo talagang masakit. Wala yun sa practice. Natanggalan ako ng upuan. Hindi ko alam. Pag gano'n ko, sakit talaga. Pagdating namin sa likod, sabi ko, sino nagtanggal ng upuan? Yun yung mga wala sa practice yun. Para real tayo. Nagulat ako. Yung umiiyak, iyak pa rin. So, grabe iyak mo ha. Emotional ka talaga. Hindi, nasubrahan lang ng white flower. Nasubrahan pala yung paglagay niya. Talaga namang luhan. Anghang ng white flower. Ang balak na namin, sili ang ilagay niya eh. Matindi yun. Baka lulubo pang mata niya. So, yun. Yung drama lang kasi yun eh. Pero sa pagsamba sa Malapinon, hindi po kasama drama doon. It should be practical. Walang drama na halo. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Sa John 9:31, ang Diyos ay hindi duminidig sa panalangin ng mga makasalanan. Basahin nga natin.
Dito po sa aklat ng 1, Kabanatang 9, talata po'y 31. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Everybody say, praise the Lord. Ito minamahal. Naikwento ko na to. Pero sa mga hindi umalo nung Miyerkules yata yon, just, parang isipin mo, ikaw tong kwento ko. Ikaw tong minamahal. Halimbawa, ikaw ay may pinasok na isang building. O imaginin mo, pumasok ka sa isang building. Pagpasok mo, nagulat ka pagpasok mo. Kilala mo yung sa loob. Oh, kilala ko to. Teacher ko yun. Classmate ko yun. Mama ko yun. Papa ko. Tapos, hindi ka nila napansin. Mayroon silang pinag-uusapan na seryoso sila. Malungkot yung kanilang mukha. Tapos napansin mo, ay, sa gitna, mayroon palang kabaong. May kabaong, ay, punerarya pala to. Sabi yun, punerarya pala to. So, dumiritso ka sa kabaong. Kumbaga, ganoon naman talaga. Pag pumapasok ka sa punerarya, diretso ka sa kabaong, sisilip ka. Pag silip mo, ikaw yung nakahiga doon. Oh, ako to. Kamukha ko. Pagtingin mo sa pangalan, ikaw nga. Tapos mayroong program, nakita mong program, may magsasalita. Nandoon yung teacher mo, classmate mo, magsalita yung mama mo, papa mo, kapatid mo, kaibigan mo, close friend mo, asawa mo, anak mo. Halimbawa kung may asawa ka na, o kapatid mo. Patay na ako. Wala ka na magawa. Ayun pala, hindi na ako nakikita eh. Di uupo ka na rin doon. Makinig ka. Kasi magsalita na sila. Habang sila ay magsasalita, ang tanong, ano ang gusto mong marinig sa bawat magsasalita? Gusto mo bang marinig na sabihin na ito siya yung namatay? Ang dami niyang sasakyan. Lawak ng lupiin. Maganda yung asawa niya. Gwapo't-gwapo yung mga anak niya. Ganun ba yung marinig mo? Hindi siguro, no? Ayaw mo, walang kwenta yun. Hindi, ayaw ko yung marinig yan. Ha? Anong gusto mong marinig? Ang gusto mo siguro marinig na ang kanilang sabihin, alam mo, itong namatay, siya nang nagbunga sa akin. Siya ay naglingkod sa Diyos. Kahit anong pagsubok, hindi talaga siya umaayaw. Hindi siya umaatras. Kahit walang pamasahe, naglalakad talaga yan. Di ba yung masarap yung ganung pakinggan? Amen? Amen. Nagkasakit yan, di talaga magpa-hospital yan. Kahit pinupuntahan ng doktor yan, kahit presidente pang pumunta sa bahay para bakunahan, ayaw talaga niya yan. Talagang mahal na mahal talaga niya mahal na Panginoon. Yan yung masarap pakinggan, di ba? Kahit ano pang bundok ng mga pagsubok, hindi talaga umaayaw yan. Ang sarap pakinggan pag ano. Amen? Everybody say, praise the Lord. So, bago mangyari yan, minamahal, before it's too late, now is the day, now is the time, pwede nating i-correct, pwede nating baguhin ang remaining chapters of our life. Tayo po ang gumagawa ng libro ng buhay natin. Kung gusto nating maging pangit yung libro ng ating buhay, patuloy ka sa buhay na pangit. Pero kung gusto mong maging maganda at maging huwaran, kung pangit pa yung simulang chapter, pwede namang sa pang-ending ay maganda. Amen. Yung hindi ko na kaya talaga, Brad. Sabi nila, yung butas ng karayom, para akong pumasok sa butas ng karayom. Pero itong problema ko, Brad, parang karayom na walang butas. Karayom na walang mata. Ano yun? Parang pako.
Kung gaano kahirap yung Sinundungan Valley na sinasabi nyo, para namang walang kalsada to nilalakar ko, para bundok na bato-bato. Di ba? Di ba narinig natin yung mga nagpatutuo dito? Yung mga hindi sanay sa lakaran, pag nagpatutuo, umiiyak, nafe-feel natin presensya ng malapay noon, amen? Kasi diyan sa ating kahinaan, diyan nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos. Pero yung napakinggan natin yung sanay na maglakad, nabanggit ba ang sinundungan? Hindi. Dahil hindi naman mahirap sa kanila yun. Yung taga-Ronrono, di ba? Hindi nabanggit ang sinundungan dahil, kumusta? Wala yun. Mas matindi pa ngayong nagbubuhat pa kami ng isang sakong loy ay. Bundok yun. Wala to. Takbo-takbo lang. Ang bata, takbo-takbo lang eh. So, wala. Pag mapakinggan mo magpatutupar, hindi mo ma-feel yung presence ng Malapinoon na nandiyan ang Malapino dahil sanay nga siya. Sanay siya. Pero yung nasa kahinaan, para bang mailakad ko pa ba yung isang pako? Magtanong, ulo, ilang minuto pa? Isang kilometro pa. Ilang minuto pa yon? Isang oras pa? Isang oras? Hindi ko na nga mahakbang yung pako eh. Pero nagugulat ka yung isang oras, naabot mo pa rin. Hindi mo na mahakbang-hakbang yung paa mo. Sabi mo, ang Malapinoon talaga nagbigay sa akin ng kalakasan. Dati ako may sakit. Diyan nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos pag ikaw ay wala ka nang magawa. Lord, wala ka akong magawa. Panginoon, wala na akong magawa. Sabihin ng Malapinosyo, mayroon anak. Purihin mo ako. Pag mamanifest ang kapangyarihan ko, pag magpuri ka sa akin, praise my name. So habang mag-umpisa ka na sa pagkanta, lumakas ka. Oo nga. Hindi, magpuri na lang tayo habang naglalakad. Puri. Di ba? Puri. Magpuri. Huwag bumitaw sa pagpupuri, minamahal. Habang awitin po natin yan, para sa mga baguhan, para sa ating mga viewers. Panahon ng pandemic, mandatory, no ride, no boxcar, no ride. Magpuri ka sa Malapinoon. Don't blame anybody. Nahihirapan din ang Pangulo. Nagkakataon lang na siyang presidente. Kahit sino pang naging presidente, ganun pa rin yan. Kahit sinong mamumuno. Labag man sa puso nila minamahal. Ang paniwala niya, ito lang ang solusyon. Ayaw ko namang makita ang mga Pilipino na matumban na lang din sa sulok at mamatay na lang sa sakit. Ito ang solusyon, sabi nila. Because they are not scientists. They are not doctors. Yun ang sinabi. And then, after mga years, ito na ngayon epekto. Ikaw ngayon na tumayo sa panampalataya, nakita mo. Healthy ka. Malusog ka. You are strong. Because your God is a living God. Pagtawanan mo ba sila na nanghina na, hindi na makaagapay, na wala ng pag-asa, depressed na? No. We must pray for them. Katulad ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, kahit hindi niya kaabag-anak, wala siyang kadugo ng mga hostages, pinasok niya, minamahal. Hindi niya sinabi, wala akong pakialam dyan. Mga foreigner naman yan. Wala akong pakialam kung magkadamatay sila at magdadanag ang dugo sa sulo. Hindi niya inisip yon. He fasted 40 days and 40 nights. Pinasok niya po ng Abu Sayyaf, and then he fasted 3 months para lang magkaroon ng kalayaan at nakalaya nga ang mga hostages. Naiwasan ang pagdanak ng maraming dugo. Naiwasan na masira ang Pilipinas sa international, yung image natin sa international. Dahil sa sakripisyo ng tunay na propeta ng Diyos, minamahal.
Naiwasan na mawasak yung tahanan ninyo. Naiwasan na nandoon na sana ang iba sa atin 6 feet below the ground. Ngayon buhay na buhay tayo. Dahil sa prayer ng man of God. So love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Hindi hati-hati, hindi half na paglilingkod, minamahal. Hindi paglilingkod na gusto ng laman, kundi ang paglilingkod na gusto ng Espiritu. Walang pakialam ang laman. Nagmamadali ang laman. Nang ihihina ang laman. Nagugutom ang laman. Pero ang Espiritu natin, yun ang gusto niya. Purihin ang mahal na Panginoon. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Aminin natin sa mahal na Panginoon, Lord, mahina ako. Hindi ko na kaya. Itong lockdown na to, nahirapan ako ng mahal na Panginoon. Panghawakan mo ako na ako ay patuloy pa rin tatayo sa aking pananampalataya sa iyo hanggang sa kamatayan, mahal na Panginoon. Hallelujah. When you're up against the wall and your mountain seems so tall and you realize there's still always there, you can run away and hide, let the old man decide, or you could change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and to take the pain away. Hallelujah. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't hold on, just raise your hands and say, greater is He. God is within me, and you can praise her away. Nasa ating kalagitnaan ng presensya ng mahal na Panginoon, minamahal. Habang nakataas ang mga kamay, When you're up banggitin mo ang hallelujah, praise the Lord, against the wall, minamahal. Isigaw mo ang hallelujah, praise the Lord. so tall, Hanggang maramdaman mo ang presensya ng ating mabait na Diyos. Hallelujah. lives that always there. You can run away and hide, let the old man decide, or you could change your circumstances with a prayer. Hallelujah. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Yes, yes, Lord, Jesus. you're
I need. Salamat mahal na Pinoon sa balang proseso. You're everything to Salamat sa dakilang pag-ibig. take the pain away. When it seems you're all alone, just praise His name. When you feel you can't hold on, just raise your hands and say, greater is He that is within me, and you can praise the hurt away. Oh, you can overcome by the blood of the Lamb and by the word of your testimony. You see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely when everything falls apart? Yes, yes, Jesus. Praise His name. Hallelujah. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't hold on, just raise your hands and say, greater is He. God is within me, and you can praise the hurt away. Hallelujah. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't hold on, just raise your hands and say, greater is He. God is within me, and you can praise the hurt away. If you just praise His name. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Just praise His name. Purihin mo lang ang mahal na Panginoon, minamahal. Itong mga problema na ito, minamahal, hindi natin kailangang magalit kanino. Sa kapitan, sa pulis, sa sundalo, sa mayor, sa gobernador, sa presidente. Hindi na kailangan. Just praise God. Nung si Shadrach, Meshach at Abednego ay hinutulan na itapon sa apoy sa hudno, hindi sila nagalit kay Nebuchadnezzar. Hindi sila nagalit. Tinanggap nila yon. At dahil sa kapangyarihan ng Diyos na hindi sila nasunog sa loob ng hudno na yon, nakonverti si King Nebuchadnezzar. At sabi ni King Nebuchadnezzar, ang hindi sasamba sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay itatapon ko sa
apoy na nagliliyab. Ganon rin si King Darius. Noong si Daniel ay hinulog sa yungib ng mga leon, hindi siya galit kay King Darius. Hindi siya nagalit sa mga taong nag-akusa sa kanya. Tinanggap niya yung hatol at hindi po siya kinain ng mga leon. Kinuha siya ni King Darius at yung mga nagsumbong sa kanya, yun ang ipinalit doon at kinain sila ng mga leon. So, bilang mga anak ng Diyos, minamahal, instead na mainis, instead na maprovoke ka, instead na magalit ka, sa lahat ng mga protocols na yan, just praise our Jesus. Purihin mo lang ang mahal na Panginoon. Hindi ka magkakasala. Amen. Sa mga baguhan, itaas pong inyong mga kamay. To our beloved viewers, now is the day of salvation. Now is the accepted time. May 4 na reglamentong kaligtasan. Una-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Pangalawa, pagsisisi na gagawin po nyo ngayon. Kasama na po dyan ang pangatlo. Kakambal sa inyong panampalataya ay ang inyong pagbautismo. Pagkatapos na magkaroon kayo ng panampalataya at magsisi, magpabautismo po kayo after na panagawain. Para mapatawad at mahugasan ng mga kasalanan at tatanggapin yung kapangyarihan ng Diyos, tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat, Diyos nang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Sumugod sa palangin, mga baguhan. Banggitin po yung panalangin ito. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat. Sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, na aking napakinggan, patawarin mo kung malapinoon sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taus-pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat at tumanggap sa mga Pinoon. Bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay, patawarin mo sila sa mga Pinoon sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano, isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kanilang. Iligtas mo sila mga Pinoon. 10 mamahal sa buhay namin. Jesus, I pray. Amen and amen. Palapakan natin ito mga Pinoon, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung magkaisang nalangin. Hallelujah. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa malapi noon. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mang minaisip na gawin na banggitin may mga labi na hindi kaya ay subalapan patawaran mo ba sa malapi noon. Sa oras to, O Diyos. Hallelujah. Abutin mo mahal na Panginoon pangailangan yung manak. Sa pangunadalangin, yung hinirang huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang minamahal na Pastor Will Distalmeda, aking sinasaway sa dakilang pangalan. In Jesus' name, cast out demons of prophecy, disease, demons of COVID-19, vices, problems, unbelief, and doubts, cancer, leukemia, TBS, cast out, in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At tumayo po tayong lahat. Bilang pasalamat sa ating mga Pinoon, itaas po ang ating dalawang kamay. And let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord.